Habang tumitindi ang galit ng publiko sa pagbubunyag ng malawakang katiwalian sa mga proyekto sa pagkontrol ng baha sa Pilipinas, kakaunti ang mga pangalan na nakakuha ng atensyon ng publiko higit pa kay si Sara Diskaya at sa kanyang asawang si Pacifico Corley Diskaya. Ang mag-asawa na minsang halos hindi kilala ay lumitaw sa spotlight patapos tumakbo noon si Sara Diskaya laban sa sikat ng mayor ng Pasig City na si Vico Soto noong May midterm elections, pero natalo lamang sa isang landslide na resulta. Ang kanyang talambuhay ay naging isang pamalo ng kilat para sa isang pagsisiyasat. Ipinanganak sa London noong 1978 sa isang Filipina chambermaid, ang paglipat niya mula sa isang domestic worker tungo sa pagkontrol ng bilyong-bilyong piso sa mga proyekto ng gobyerno ay nag-udyok sa mga katanungan tungkol sa pinagmulan ng yaman ng pamilya. Noong nakaraang buwan, ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 15 lamang sa 2,409 na rehistradong kontratista ang nakakuha ng 100 billion peso na halaga ng mga proyekto sa pagkontrol sa baha ng gobyerno. Nag-utos ang Pangulo ng investigasyon sa mga proyektong ito matapos tumubog sa malalim na baha ang Metro Manila at mga kalapit na lalawigan matapos ang walang tigil na pag-ulan sa loob lamang ng 4 na araw. Ang halagang na corner ng mga kontratista na ito ay bumubuo ng 20% ng kabuuang budget ng Pilipinas para sa flood control mula noong 2022. May kabuuang 545 billion peso ang naibigay para sa 9,855 flood control projects ng 15 mga kontraktor. Ang natitirang 436 billion pesos ay hinati sa iba pang 2,394 na mga subcontractors. Dalawa sa mga kumpanya ng Diskaya, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation ay kabilang sa 15. Sa kabuuan, 9 na kumpanya ng construction ang nakalink kay Diskaya at sa kanyang asawa na humahawak sa mga proyektong pang-infrastruktura na may kaugnayan sa pagkontrol sa baha, mga kalsada at pagtatayo ng gusali. Tinawag ng Philippine Center for Investigative Journalism ang Diskayas na The King and Queen of Flood Control matapos nitong matuklasan ang mga dokumentong nagpapakitang 6 na construction companies na itinatag ng mag-asawa at ng kanilang anak na si Gerald William Francisco Diskaya ang nakakuha ng 345 solo at joint projects na nagkakalaga ng 25.2 billion pesos. Sa gitna ng utos ni Marcos na magsagawa ng mga pagsusuri sa pamumuhay sa lahat ng opisyal ng gobyerno, kasunod ng lumalaking pagsisiyasat sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha, ang mga halimbawa ng marangyang paggasta ng mga Diskaya ay nakakuha rin ng imahinasyon at galit ng publiko. Sa isang panayam na binatikos na ngayon sa isang sikat na presenter ng balita na si Julius Babaw noong September noong nakaraang taon, inamin ni Diskaya na nagmamay-ari siya ng 40 luxury cars, kabilang ang isang Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Mercedes-Benz G500 at isang Cadillac Escalade. Gayunpaman, sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Lunes, sinabi niya na kasama sa bilang ang mga kotse ng kumpanya na ipinahiram sa kanilang mga empleyado at ang pamilya ay may 28 sasakyan lamang. Nagbigay ito ng daan kung saan inulan ng mga galit na mga protesta ang compound ng mga Diskaya sa Pasig City at umabot pa sa puntong pinagbabato ito ng mga dumi, kamatis at ng mga putik. Hindi man agad nagbigay ng kanilang payag ang kampo ng mga Diskaya. 3 araw na ang nakakaraan, sinabi nito na nanghihingi sila ng pasensya sa taong bayan sa kung anuman ang mga isyu at panggabala ng mga ito sa buong bansa. Ayon pa kay Sara, naway matapos na ang investigasyon na ginagawa ng gobyerno sa kanilang panig at lumabas ang katotohanan na malinis ang kanilang konsensya na walang bahid ng pagnanakaw sa kaban ng bayan ni isang pisong duling. At kung mapapatunayan man ng gobyerno na may hokus-pokus nga nangyayari sa mga proyektong ginawa nila para sa flood control projects ng mga LGU, hindi sila mag-atubiling ibalik ang lahat ng ito sa taong bayan. Handa ro silang magbagong buhay at bumalik na lamang sa Europa para ituloy ang simpleng buhay na kung anong meron sila sa mga nakaraan. Pero kung ang mga taong nangungusga agad sa kanilang mga natamong biyaya galing sa Panginoon ay hindi nila ito matatanggap dahil nagbumuka raw silang magnanakaw sa mata ng taong bayan na bagay naman masakit sa kanilang panig na wala naman daw katotohanan. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng Senado, hindi lamang sa mga Diskaya kundi maging sa iba pang mga sangkot na kontraktor sa nasabing mga flood control projects ng gobyerno.